Sa iba pang mga balita, kung pinuri ni Pangulong Aquino ang maganda di manong performance ng mga taga-GOCC o government-owned and controlled corporations na nagpasok ng bilyones sa kaban ng bayan, ang kanyang mga speechwriter naman nasa Bon. May report si Lay Alvis. Kung noon, sinita ni Pangulong Noynoy Aquino ang malalaking bonus at allowance ng mga opisyal at kawani ng mga government-owned and controlled corporation, ngayon nais na Pangulo itaas ang bonus ng mga ito. Noon nga sa unang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ay nasampulan ng mga taga Manila Waterworks and Sewerage System o MWSS. Dinatnan natin sitwasyon sa GOCCs, ginagatasan na, gusto pang karnehan. At siyempre, yung kawawa hong baka o kalabaw, medyo hindi ho tatagal sa ganong sitwasyon. Okay. So minabuti po natin na talaga ayusin ang sistema. Pag-upo ng Pangulo noong 2010 sa bisa ng Executive Order No. 7, tinapyasan ng mga bonus at allowance na natatanggap ng mga taga-GOCC. Pero nag-iba ang ihip ng hangin ngayon matapos na magpakita raw ng magandang performance ang mga GOCC at nagpasok ng bilyones sa kaban ng bayan. Dahil in our interest to make you more efficient, baka naman kayo nakalimutan. Pinasaya niyo bansa, baka kayo naman ang pinalungkot ng todo-todo. So I expect the review to happen in about a month's time. And we will seek to maximize the benefits accruing everybody as empowered by the pertinent laws. Sa pagdiriwang ng GOCC Day sa Malacanang kanina, nag-intrega ang 49 na GOCC ng bahagi ng kanilang kita na may kabuang halagang halos 37 billion pesos. Nanguna ang PAGCOR sa may pinakamalaking remittance sa halagang mahigit 10 billion pesos. Sinundan ng Land Bank of the Philippines na nagpasok naman ng mahigit 6 billion. Kasama rin sa bilyones ang ipinasok ang 8 iba pang GOCC. Pero kung ang mga GOCC umani ng papuri mula sa Pangulo, nakatikim naman ng sermon ang kanyang speechwriters. Sana matuto yung aking mga speechwriter na maghanda na mas maaga. Gayahin yung efficiency ng ating mga GOCC. Walang binasang nakahandang speech ang Pangulo. Lay Alvis, GMA News.